Hi, Ka-Coffee. Ito. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Ka-Coffee. Ito na si Bato, manununtok. Senador yan, ha, Ka-Coffee, ha. Mala Inday Sara Duterte ang style nito, Ka-Coffee, ha. Gigil na. Manununtok na talaga. Gigil na gigil. Gusto nang manuntok ni Bato de la Rosa. O, basahin natin yan. Sabi niya, suntukin ko siya sa mukha. Kung makita ko siya, sinungaling yan. Wow, senador ka, ha, manununtok ka. Huwag mong idaan ang batas sa iyong mga kamay. Di ba? Yan ang linyahan sa mga pelikula. Kung ikaw ay senador, dapat nagpapatupad ka ng batas at alam mong mali yan na manuntok ka, Ka-Coffee. Kahit na nagsisinungaling ang tao na yan, kahit inis na inis ka, kailangan mong kontrolin yung sarili mo. Kasi kayo itong gumagawa ng batas, dapat kayo itong sumunod ng batas. Di ba? Tama ba yan? Nadaan sa emosyon? Manununtok daw po si Bato. Kaya si Kerwin Espinosa, huwag niyo ipapakita kay Bato. Manununtok ito. Gigil na talaga ito. Paano? Naku-combo hits na siya eh. Naku-corner na si Bato eh. Isa-isa nang nilalabas ang mga baho ni Bato eh. At ng administrasyon ni Digong eh. Ayan, naglalabasan na ito, Ka-Coffee. Bakit nasabi ni Bato na manununtok na siya? Bakit lumalabas ito? Oh, headline, Ka-Coffee ng One News, no? Senator Bato de la Rosa furiously denies allegations made by alleged drug lord Kerwin Espinosa in the House Quad Committee hearing on Friday. Tinuturo kasi siya, itong si Bato, tinuturo siya ni Kerwin Espinosa. Espinosa claimed that De La Rosa ordered him to lie and implicate former Senator Laila De Lima and businessman Peter Lim in the illegal drug trade. Sabi ni Kerwin, yan si Bato. Si Bato nag-utos sa akin na ituro ko si Laila De Lima at itong si Peter Lim. Kaya nakulong si De Lima ng 7 taon, Ka-Coffee. Only to find out, after na mga investigasyon, nag-recant na mga testimonya, itong mga tao na ito, na tumistigo noon against De Lima, binawi nila yung kanilang mga testimonya, kaya napakawalan niya si Laila De Lima. Nakalaya yan. Ngayon, hindi na panahon ni Digong, hindi na panahon ni Bato, palaos na, Ka-Coffee, unless manalo ulit siya. Naglalabasan na itong mga to. Kaya galit na galit si Bato, susuntukin kita. Sabi niya, in an interview with One News, ang programa po is Storycon, De La Rosa dismissed the accusation, insisting that he never threatened Espinosa to frame De Lima and Lim. Yari siya. Kasi si De Lima, nagkakaroon na ng ideya yan. Nagpapalakas lang yan si Laila De Lima. Once na manalo yan sa pagka-representative ng party list, sigurado, babalikan si Bato dyan. Walang walang duda, babalikan niya si Digong, babalikan niya si Bato. Nagpapalakas lang yan. Maniwala ka sa drug lord o maniwala ka sa dating chief PNP na ngayon senador na? Ang yabang ah. Pili ka lang kung saan ka maniwala, sabi ni Bato. Oh, saan daw kayo maniniwala? Maniniwala ka daw ba sa drug lord o maniniwala ka sa dating chief PNP na ngayon ay senador na? Wow! Hindi ba nagkakamali ang dating PNP chief? Hindi ba nagkakamali ang kasalukuyang senador? Absolute ba yon? Na kapag PNP chief ka, hindi ka magsisinungaling, hindi ka nagkakamali. Na kapag senador ka, hindi ka magsisinungaling at hindi ka magkakamali. At laging mali ang nasa baba. At laging mali ang mga nauna nang nagkamali. Ganun ba yon? Walang ganun. Hindi totoo yon. Unfair at hindi dapat ganyan ang mindset. So dahil nasa pwesto siya, siya na dapat ang paniwalaan. Yan na agad ang argumento dito ni Bato de la Rosa. Sa akin kayo maniwala, senador ako. Sa akin kayo maniwala, dating PNP chief ako. Huwag kayong maniwala dyan sa tao na yan dahil drug lord yan. Huwag kayong maniwala sa tao na yan dahil manluloko yan. Tama ba yon? Absolute ba yon? He also questioned Espinosa's credibility and wondered why Espinosa would create such a story when he was treated well while in police custody. Dapat nga kayo magtaka dyan eh. Maayos ang trato nyo, pero nagsasalita against you. Di ba dapat hindi? Total, trinato nyo ng maayos, dapat hindi niya kayo ilaglag eh. Ang problema, nilaglag na kayo oh. Kahit na maayos ang trato nyo, baka may mali talaga sa inyo dyan. Alam mo, itong nangyayari na to. Di ba natatandaan nyo si Bato? Siya nag-imbita dyan kay, kay Morales, kay Jonathan Morales. Yung PDEA agent, dating PDEA agent na wala rin credibility. Sinalang niya diyan sa Senado, sa pagdinig sa Senado, ang haba ng oras na binigay niya dyan, binira ng tao na yon, ni Jonathan Morales si PBBM. Sinabi ba ni PBBM na pag nakita ko yung Jonathan Morales, susuntukin ko yan? Eh nangyari.
Nangyayari ngayon kay Bato. 'Di ba? Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, babalik sa iyo 'yun, karma. Nangyayari ngayon, pero tingnan mo kung paano siya mag-react. Pag nakita kita, susuntukin kita. Oh, diyan sila magkaiba ni PBBM. Halatang halata na si Bato diyan. Oh, manununtok siya si PBBM. Sinabi niya ba yan? Never niya sinabi yan. The former PNP chief also emphasized that despite the dismissal of Espinosa's drug case, he remains a notorious drug lord and should not be trusted as a witness. Samantalang noon, pinagkatiwalaan ninyo yan. Nagdiin kay De Lima, naniwala kayo sa sinabi niya noon. Ano ngayon? Nag-iba na ng tono agad, oh. Talaga naman, oo kayo, oo. Espinosa, during a House Quad Committee hearing, claimed that De La Rosa personally escorted him from the airport after his arrest in Abu Dhabi in 2016 and allegedly pressured him to admit his involvement in the drug trade and to name De Lima and Lim as accomplices. Paano to ngayon kung totoong pressure? Naku po, anong future ni Bato dyan? Espinosa said that De La Rosa warned him that he could face the same fate as his father, Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr., who was killed in 2016 in Baybay Provincial Jail if he did not cooperate with the order. Tinakot. Tinakot si Kerwin. Kapag hindi ka sumunod sa utos ko, na ituro mo si De Lima at si Peter Lim, mangyayari yung nangyari sa tatay mo. Tatay niya pinatay, oh, nasa kustodiya ng otoridad. Ni Digong yan, ha? Panahon ni Digong yan, ha? Nasa loob ng Baybay Provincial Jail. Nanlaban ba? Nanlaban. Sino maniniwala dyan sa nanlaban? Kaya mahawa, matibay-tibay yung hawak ng ICC eh. Kasi hindi lang yan yung tatay, hindi lang ganyan yung kaso. Tulad ng kaso ni Rolando Espinosa, marami pang similar cases yan. Hindi ganyang kalalaking tao. Natsuchugi na nasa kustodiya ng otoridad. Nanlaban. Under your custody, nanlaban? Sino maniniwala sa inyo dyan? Paano nakapanlaban yan? Napakarami nyo. Yung isa walang armas, nakaposas pa ng laban. Malinaw naman kung anong ginawa ninyo dyan. Ay ngayon, singilan time na. Kinakailangan ng magbayad ang may utang. Utang sa taong bayan, utang sa human rights. Diba? O yan, nag-isa-isa na ka-coffee. Naglalabasan na yung mga tao na yan. Oh. Makukulong ba si Bato dyan? Case build-up ongoing. Pinapatibay yung kasong isasampa. Pero nasisira na siya dyan sa investigasyon ng Quad Committee na yan. Na sinasabi kasi nila, weak daw eh. Weak daw. O, nasisira na siya dyan. Anong implication yan? Hindi siya manalo sa pagkasenador. Number one implication sa kanya yan. Pag masisira siya, magtuloy-tuloy na masira siya, hindi talaga siya mananalo sa pagkasenador. Mas magiging mabilis na ang investigasyon sa kanya kung hindi na siya senador. Masasampahan ba siya ng kaso? Depende sa case build-up. Kung mapapatibay yung kaso, masampahan sila sa korte at managot sila sa mga dapat nilang panagutan. Lugi si Bato dyan. Manalo man siya dyan. Stress siya. Sisingilin na kasi siya. Sinisingil na siya. Ano sa inyo dyan, ka-coffee? Ngayon, todo defend eh. Tanggol ng tanggol si Bato, no? Papa-interview, kaliwat kanan, papa-interview eh. Kasi si Garma, nagsalita si Garma. Reward system naman pinag-uusapan niya. Si Kerwin Espinosa, nag-i-implicate, nag-utos sa kanya, nag-pressure sa kanya, na-implicate si De Lima. Dalawa na yan, no? Dalawang malalaking testimonya yan, no? Ang kinakaharap ni Bato, oh. O, sige, kaya sagot niya, suntukin na lang kita pag nagkita tayo. Sabi niya. Tama ba yun? O siya, sige ka-coffee, anong comment niyo dyan? I-comment ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section, no? Facebook po ba kayo? Nasa YouTube kayo? Please click lang po ng like and follow sa Facebook, YouTube. Click lang po na subscribe. At hit nyo na rin yung notification icon para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. Ako yung papaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!